Philippine Standard Time, 31 minutes na po makalipas ang alauna ng hapon. Maligayang pagbabalik sa ating programang The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Ako po ang inyong mga kasama sa inyong mga radyo. My name is Giro, that's capital G-I-R-O, your one and only rapper DJ in the town. Namiss nyo na ba ako mag-rap? Dati ginagawa natin yun parang every Friday, nag-freestyle si Giro Boy. But if ever lang namimiss niyo yung mga parap-rap ko, i-visit nyo lang yung Spotify ko. Bawal daw kumanta sa radyo eh. Visit nyo yung aking mga kanta sa Spotify. Yeah, available din yun sa YouTube, sa Instagram, pwede nyo gamitin sa stories, di ba? Support a friend. Support a DJ. Pwede nyo gamitin sa mga Instagram stories nyo. Sa Facebook, pwede rin sa TikTok. Actually, nasa TikTok din yung kanta. Yung mga kanta. Yan, just search for Giro, G-I-R-O. Marami tayong kanta dyan. Nag-release na tayo ng I'm Sorry, Gusto Kita, Posisyon, Kalmado, tapos yung latest single, Lingwahe Pangkalawakan. Ayan, hindi lang natin ma-play dito eh. Minsan na-play natin pagka nare-request. Ayan, kung meron kayong mga request, meron kayong mga gustong ipabati, ayan, mag-drop lang kayo ng comment sa ating Facebook Live. Facebook page is DZDG Destiny Radio. Pwede rin kayo mag-text sa aming text line 0929-2168-100. Diba? Pag-usapan natin yung mga chika nyo live on radio. Ano nga ate? Diba? Si ate ang pinakamasipag sa OJT natin eh. Ate, ano ang pangalan mo ulit? Anilyn? Renilyn, si ate Renilyn. Tagasan ka ate? Sa? Lucena, taga Lucena si ate Renilyn. Yung pinakamasipag na OJT, di yung ma-absent. Mag-isa lang siya, dito pa rin siya. Ano yan? Minsan nakakaano eh, pagka magkakaklase kayo, tapos yan, sama-sama kayo sa isang OJT, sa duty. Diba? Pagka unang beses kang nag-solo kasi hindi pumasok yung mga kaklase mo, medyo tataka ka pa. Oo, tataka ka. Eh, bakit kaya hindi kayo pumasok? Chat mo ni mga yan. Tapos kapag mga 3 days ang sunod-sunod, hindi na pumapasok yung mga kasama mo. Medyo mapapaisip ka na rin umabsent eh, di ba? Ay, hindi naman sila pumapasok. Si ate, hindi. Dire-diretso talaga siya. So kudos to that. We admire that. Kayo din dapat, oo. Lalo yung mga nagtatrabaho na. Wala siya sahurin, guys. Yaan nyo na yung mga umabsent na yan. Mga maraming pera yan siguro. 1:34 p.m. That's the Philippine Standard Time. Ako po si Giro once again. Tuloy-tuloy tayo sa pakikinig ng halo-halong musika. I got here Lani Hall with a track, I Don't Want You to Go. Oh really? Please don't go. Joke. EZDG 96.7 Destiny Radio. It's now 2:31 p.m. Philippine Standard Time. 31 minutes na po makalipas ang 2:00 ng hapon. Maligayang pumabalik sa ating programa The Mix. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. And it's time for our Senti Hours, people. Excited ako sa segment natin ngayon kasi I have found a newly discovered Facebook page kung saan ang gaganda din ng tula. Ang Facebook page na ito ay Kapirasong Sulat. Ayan, napindot natin yung Kapirasong Sulat. Ang catchy talaga eh. Ang catchy. Pangalan to lang ng Facebook page. Alam mo nang punong-puno ng art. Diba? Kahit yun lang. 2 word lang. Kapirasong Sulat. But yeah, it indicates a lot of things na. So I'm very excited. And right now, magbabasa tayo ng isang tula na galing sa Facebook page nila. Ito ay pinamagatang Hindi Mo Kakampihan Lahat. Isang akda ni Regina Amit. Sabi niya, hindi mo kakampi ang lahat. At kahit saan ka man dalhin ng pangarap, hindi makikita ng iba kung gaano ka nagsumikap. Hindi ka kailanman magiging paborito. Mas pipiliin pa nilang pumalakpak sa ibang tao. Hindi ka sasapat sa kung sino mang tumingin na hindi ka nararapat.
Ang totoo niyan, kung minsan kadagupa ang huhusga. Hindi sila sa'yo bilib dahil kulang sila sa pag-ibig. Subalit, palagi kang may halaga sa tamang mga mata. Sa mga walang pagdududa. Sa mga pinapanalangin ka. Ilaban mo lang ang iyong pangarap kahit di mo sila kasama sa proseso at paghihirap. Dahil ito, iyong realidad. Hindi mo kakampi ang lahat. Diba? I love this page. I love this page. Parang madadalas din tayong pabisita dito sa kapirasong sulat na ito. And I love what I've read. Gusto ko yung binasa natin ngayong araw. Alam niyo yung narinig niyo sa akin lagi. You're not gonna be everybody's cup of tea. Yun din ang ibig sabihin nun eh. Hindi mo talaga magiging kakampihan lahat. Hindi lahat ay maniniwala sa'yo. Hindi lahat ay makikita ang halaga at paghihirap ng ginagawa mo. And you know what? It's fine. That is something na nasa realidad na talaga na kailangan na lang natin tanggapin. And as soon as we realize that, the sooner we realize that, it's the better. Mas magaan yung magiging pagtahak natin sa mga bagay na gusto natin tahakin. Magiging open tayo sa mga rejections, magiging open tayo sa mga doubters. Diba? Kasi alam natin na natural yun. Natural sa buhay yun na may mga ganun tao. So ikaw, hindi ka matitinag dahil alam mo na natural lang yan. Oo, may ganyan talagang tao. And that's fine. Minsan nga, ikaw din eh. Diba? Nagiging doubter ka din ng ibang tao. So, with that being said, you're gonna realize na, nga pala, natural lang to. As long as I know what I wanted to do in life, as long as I know who I am, then I'm gonna be fine. May maririnig at may maririnig ka naman talaga sa ibang tao eh. Mabuti o maganda yung gawin mo. Truth is, may maririnig at may maririnig ka sa ibang tao. And trust me, it's gonna be fine. As long as hindi mo hinahayaan na diktahan ka ng mga taong kung ano-ano yung sinasabi sa'yo. Kung ginagawa mo yung gusto mo, then you're gonna be fine. Trust me. Diba? Ay, marami pa tayong dapat himayin sa talang ito. So sa ating pagbabalik, bigyan natin ng pansin yan. Ako po si Jiro, kami ang DZDG 96.7 Destiny Radio. Magbabalik kami. Diyan lang po kayo. Welcome back sa ating programa The Mix at sa ating segment na 20 Hours, people. And just like promised, babalikan natin yung talang binasa natin kanina. Ngayon. Yan. Once again, galing to sa ating pinakabagong magiging paborito, feeling ko, na Facebook page at mga nanulat. Ito ay si Regina Amit. Yan. Sabi niya, diba, one of the hardest to swallow pill na naman. One of the a hard pill to swallow na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi mo kakampi ang lahat. Diba? Kala natin nung unang gugustuhin tayo ng mga tao-tao sa paligid. But, diba? Sabi niya, at kahit saan ka mandali ng pangarap, hindi makikita ng iba kung gaano ka nagsumikap. Narinig na rin sa akin to. This is what I mean when I say, at the end of the day, kapag ka it's just you and your thoughts na lang yung kasama mo bago ka matulog, ikaw na lang yung katulong mo. Wala na yung mga kasama mong pumarty. Wala na yung mga kaibigan mong kasama mong magkape. It's just you. Diba? And once again, that is fine. Kasi yun yung realidad. Diba? Sabi, hindi ka kailanman magiging paborito. Mas pipiliin pa nilang pumalakpak sa ibang tao. Itong part naman na to, it happens to a lot of us. Diba? Na akala natin pagka nag-post tayo ng achievement natin, matutuwa yung mga tao. Lalo na yung mga malapit sa atin, mga kakilala dito sa lugar natin. Pagka nag-post tayo ng talent natin, sa umpisa oo, pero pag tuloy-tuloy na at nararamdaman nila ay gusto na nitong gawin yung ginagawa niya. Gusto niya nang talagang makilala.
bigla sila nawawala, di ba? Pero kapag ka ang nakakita sa iyo isang somebody na malayo, hindi ka kakilala, nagiging totoo yung suporta nila. Alam mo yan, tuwan-tuwa sila sa iyo. Ayaw kasi ng tao, ewan ko lang, ayaw ng taong naaangatan sila. Karamihan sa mga tao ayaw na mas nagiging successful sa kanila yung mga kakilala nila. Ayaw nilang nauungusan. Di ba? Akala nila, competition to. It's a competition of wealth, of achievements, of wins, na dapat mas lamang ako sa'yo, di ba? And that way, kapag ka feeling nila, ayan na, ang galing-galing na niya, aalis ka na sa suporta. Hindi na siya sa suporta sa'yo. At kadalasan, nangyayari to sa mga malalapit sa buhay natin. O kaya, kapag ka, yun nga, yung hindi, mga kalugar, minsan kadugo, diba? Mga nagpapanggap na kaibigan, yan yung mga bigla-bigla na lamang nawawala eh. Kapag ka, ayan na, nagsusunod-sunod na yung mga panalo mo. Nung una, tuwan-tuwa sila kasi sabihin na, no, ay kalugar, ano yan, kakilala ko yan, let's support. Ay, mayroon ka palang talent na ganyan, di ba? Ay, kaya mo palang gumawa ng business na ganyan. Nakakapag-isip ka pala ng ganyang bagay. So, andyan sila. Pero once na they're seeing you already pushing it very hard na, kasi you're committed to what you're doing. At nagiging mas okay yung kalagayan mo kaysa sa kalagayan nila. Nawawala sila, di ba? And it's a fact. Katotohanan siya na once again, it's a hard to swallow pill. But the sooner we learn about that, the better. Kasi we're gonna realize na, gano'n naman talaga. But, may mga ganyan talagang tao. But, once again, hindi ako magpapatinag. Magpapatuloy ako sa gusto kong mangyari. Because this is not their life and hindi ako papayag na madidiktahan ng mga tao yung mga gagawin ko. Alam mo na eh. Alam mo nang natural yun eh. Diba? Natural lang yan. So, all you have to do is be true to yourself and continue what you're doing. Continue the things that you love. Diba? Sabi niya, ang totoo niyan, kung minsan kadugo pa ang humuhusga. Hindi sila bilib dahil kulang sila sa pag-ibig. Sinapsychology attack na niya, no? Actually, it's true. Once again, you cannot give what you don't have. Kung kulang sila kung hindi nila masyadong mabigay yung mga pag-ibig, pagmamahal, suporta, that only means na, or kadalasan ang ibig sabihin nun is, kulang sila sa sarili nila nun. Hindi nila masyadong masuportahan yung sarili nila. Hindi nila masyadong maibig yung sarili nila. So every time na magbibigay yan, hindi siya natural. Pero pagka nakakita ka ng mga tao na full support sa'yo, genuine na genuine yung suporta nila sa'yo, ibig sabihin wala yung problema sa'yo. At wala rin silang problema sa sarili nila. Kung pag-ibig yung binibigay nila sa inyo, punong-puno ng pag-ibig yan sa sarili nila. Na hindi na sila bothered kung makapagbigay sila kasi alam nilang hindi sila nun mauubusan sa mga sarili nila. Diba? Kulang sa pag-ibig. Sabi pa, subalit palagi kang may halaga sa tamang mga mata. Walang pagdududa sa pinapanalangin ka. Mismo. Once again, you're gonna find your own people soon. All you have to do is be true to what you're doing. Be genuine about it. Sabi pa, ilaban mo lang ang pangarap kahit di mo sila kasama sa proseso at paghihirap. Dahil ito ang realidad. Hindi mo kakampi ang lahat. I have to end this by saying once again, it's a hard to swallow pill. Hindi mo kakampi ang lahat. Hindi mo magiging kakampihan lahat. May mga doubters diyan, may mga magda-doubt sa iyo. Minsan may manghihila pa sa iyo pababa. But once again, a hard to swallow pill that it is a fact. Isa siyang katotohanan, isa siyang realidad. And once again, the sooner you learn and accept that, it's the better. Mas makakahinga ka ng maluwag. 2 minuto na lamang po, alas 3 na ng hapon. 2:58 p.m. Oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako si Jiro, kami yung DZDG 96.7. Magbabalik kami. Diyan lang po kayo.
96.7 Destiny Radio. It's now 3:35 p.m. Philippine Standard Time. 35 minutes na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Maligayang pagbabalik sa ating programa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Ako pa rin po ang inyong kasama sa inyong mga radyo. My name is Giro, that's capital G-I-R-O, your one and only rapper DJ in the town. Oy, live pa rin tayo sa Facebook. So kung meron kayong mga gustong sabihin, mga gusto nyo ipabate, o baka nakikinig yung mga crush nyo, mag-drop kayo ng comment sa ating Facebook Live. Facebook page is DZDG Destiny Radio. Ayan, mag-drop lang kayo ng comment dyan. Basahin natin yan live on radio. Pwede rin kayo mag-text sa aming text line 0929-216-8100, people. Eh, ngayong pagkakataon ito, gusto kong pag-usapan yung naputol nating usapan last time. It's about Carlos Yulo and his mother, di ba? At saka nakakatuwa din yung girlfriend ni Carlos Yulo. Yung palang girlfriend ni Carlos Yulo na sobrang supportive ay fan. 'Di ba? Fan lang siya ni Carlos. Nilabas nila yung first conversation nila sa Facebook. Nag-chat lang to si ate girl. Yan, kinakamusta lang niya si Yulo kasi hindi daw masyado nagpo-post. And then she wish him well. Yan. At sinabi niya na fan siya. She's a fan. At gusto niyang kamustahin si Yulo. Doon nag-start yung conversations nila. Tapos sabi pa nung iba, ginagamit lang daw si Yulo dahil sa pera, yan, sa fame, ganung bagay. Not knowing na itong si ate girl is mas mayaman siya kay Carlos Yulo nung umpisa. Nung hindi pa siya limpak-limpak yung natatamo na mga benefits, di ba? Yun yung hindi natin alam. Well, a lot of things na madalas ay kahit di naman natin alam ay sinasawsawan natin ng sinasawsawan, di ba? Madalas siya nangyayari. That's why it's very important na, alam nyo, nagdidig tayo bago tayo makichismis, di ba? Mga maricake natin dyan. Mga maritas natin. Di ba? What I'm trying to say is, ang lupit nun. Meron din akong kilalang ganun sa yung girlfriend naman ng sikat na MMA fighter. Ayan. Started from the bottom din. Walang-wala si lalaki. Si babae yung meron pero sinamahan niya. Diba? Hanggang matupad yung mga pangarap at parehas na silang manalo sa buhay. Diba? Well, yeah. And aside from Kaloy's girlfriend na yun ang fan lang nung umpisa, nagkaroon din ng issue dito sa nanay naman ni Kaloy. Diba? Na nangyari ay kaya pala nagtampo to si Kaloy is yung pera daw na yung mga incentives niya in the past Olympics ay nagastos daw itong si nanay nang hindi niya nalalaman. So nagkaroon sila ng tampuhan doon. At ito namang nagkaroon ng gap, kumbaga matagal na hindi nag-usap, nag-part ways itong mag-ina. And then after naman itong recent Olympics, yan, sa Paris Olympics, kung saan nanalo at nag-uwi si Carlos Yulo ng 2 gold medals, ay biglang sumulpot naman si nanay. At parang yun na nga, tulungan daw, nanghihingi ng mga bagay-bagay kasi marami, sobrang dami. Kumbaga, hindi din naman talaga, feeling ko lang sobra-sobra naman para kay Yulo yun. And since parent, diba, siguro nangangailangan din ng mga bagay-bagay, lumabas to si parang di pa rin sila magkasundo. So nagputukan na yung mga issues. So anong nangyari ay parang wala daw utang ng loob itong si Yulo doon sa nanay, mga ganung bagay. Kailangan niya daw tulungan kasi yung nanay daw naman ang nagluwal, which is totoo. Diba? Totoo naman Baga hindi naman talaga mapuput into the world itong si Yulo kahit sino sa atin kung wala yung mga magulang natin, yung nanay natin. Diba? So it's a fact, once again, isa siyang realidad at katotohanan. But thing is, on a different side of the story is that if you're gonna ask yourself, kahit kayo din mismo, o kahit yung mga magulang, if you ask the question to yourself na, choice nga ba ng mga anak na iluwal sila sa mundong ito? Diba? And then you're gonna find out na hindi nga pala. Kami nga pala nung asawa ko ang gumawa ng desisyon para mangyari to, para magkaroon kami ng anak. 'Di ba? Minsan kasi
nangyayaring para bang, yun na nga, nagiging, it's more like a responsibility at parang it's a must. Kumbaga, wala siyang choice, si anak, na ibalik lahat ng paghihirap sa kanya ng kanyang mga magulang. Diba? Though, once again, sinabi ko rin to nung una na, natural kasing nararamdaman ng mga anak yun Lalo kung napalaki nyo na maayos yung anak nyo at alam nila na mahal nyo sila. There's no way na hindi tatakbo sa isip ng mga yan na once na meron na talaga ako, once na nakapagtrabaho na ako, hindi ko na pagtatrabuhin si mama, hindi ko na pagtatrabuhin si papa. Bibilang ko sila ng maraming bagay. Ang bahay, ang kotse, ng marangyang buhay, bibigyan ko sila. Natural na nararamdaman yun ng mga anak, lalo na nga kung napalaki mo ng maayos yung mga yan at naparamdam mo na sobrang mahal na mahal mo sila. Diba? Natural siya. But the thing is, medyo sablay lang kapag ang isang magulang is something like, alam niyo, inuobliga. Or parang obligasyon, hindi pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral. Parang feeling na nila obligado na silang ibalik lahat ng paghihirap. Diba? Lahat ng naidulot nila dun sa anak nila. In a sense, na parang sobrang nape-pressure naman si anak. Paano kung after 2 years, hindi pa rin talaga maganda yung trabaho niya? Though nararamdaman niya, kailangan ko na talaga makabawi sa magulang ko. Diba? Though, yun na nga, natural siyang nararamdaman ng mga anak. It just happened na it's somewhat somehow, masyado siyang mabigat. Kung ang mangyayari is, gagawin nating obligasyon agad dun sa mga anak natin na ayan, kailangan maibalik yan. Kasi para siyang parang nangyayari, hindi na natural and at the same time, na siya, pambabaoy na yung nangyayari. Alam niyo yun? Pambabaoy na yung nangyayari na ako nagpagata sa'yo, ganyan. Hindi naman nila choice na ipanganak sa mundo Diba? Actually, it's responsibilidad ng magulang, yung mga anak nila. Pero, choice na ng anak yung pagbabalik sa magulang nila. And one day, tayong mga anak, yung mga anak na yan, magiging magulang din yan. And they have to put it into themselves na, hindi obligasyon ng anak na buhayin ako after niyan lumaki. After ko mag-invest sa kanya. Diba? They have to live their own life. Kung bumalik man sa akin yan, kung ibalik man sa akin yung mga bagay na naitulong ko sa kanya, sa pagpapalaki ko sa kanya, maraming salamat. Pero hindi ibig sabihin nun is obligasyon and it's a must. Kumbaga wala kang ibang choice kundi bigyan kami ng ibalik sa amin lahat ng paghihirap na binigay namin sa iyo. Diba? I don't know. It might be hard to accept for other people, but once again, it's not that I'm telling people na you should neglect your parents. No. It's not it. It just happened na madalang kasi yung ganong magulang I mean hindi ganun kadami. Kasi alam ng magulang na hindi naman talaga nila dapat obligahin yung mga anak nila. Na mahal namin ikaw, pinanganak ka namin sa mundo, mahal ka namin, kaya ibinibigay namin ito sa'yo. Ito lahat ng pag-aaruga, lahat ng kailangan mo hanggat kaya namin ibibigay namin yan sa'yo. Pero hindi namin yan hihingin pabalik. Diba? Yun yung tunay na pagbibigay, yun yung tunay na pagmamahal. You're not expecting things na may babalik pa sa'yo. Diba? Na may babalik. You're not expecting. Diba? Kasi it's a relationship between a children and a parent. Ang ganda rin teachings dun Kung ituturo mo yun doon sa mga anak mo na, anak, ayan, ibigay ko sa iyo lahat ng mga pangyayaan ng mga kailangan mo, napalaki kita na maayos. And I'm very proud of that. I'm very happy for that. Now, kung meron ka bang pupulot sa paraan ng pagpapalaki namin sa iyo, once na naging magulang ka na, gawin mo din siya sa mga anak mo. At hindi mo kailangan humingi ng pabalik. Basta magampanan mo yung responsibilidad mo sa kanila. Hanggang sa tumuloy siya ng tumuloy. Kasi kung ganito naman yung mangyayari, mas magaan kasi yung feeling ng mga anak natin. Mas makakapag-focus sila sa sarili nila ng buhay na one day, bubuo din sila ng sarili nilang pamilya and mas buong-buo sila. It's for their family. Diba? Ganon din naman yung ginawa sa atin. Feeling ko yung mga magulang natin, binuhos din naman ng mga magulang nila yung mga kaya nilang ibigay sa mga anak nila, di ba? Nakakalungkot lang talaga isipin na yun na nga.
yung situation ni Carlos Yulo. Though, ito nagkaayos naman na silang magulang kasi I think yun naman talaga yung righteous na dapat mangyari kasi no matter what happens, mag-ina pa rin naman talaga sila eh. And then, for sure, mahal nila ang isa't isa. Meron lang talaga silang hindi pagkakaintindihan. But yeah, I think it's time now that we realize that we should be very careful about the words that we're trying to tell, especially sa ating mga anak. Diba? Kasi dumating sila sa point na parang ayaw na raw tawagin ng anak. Ayaw na tawagin o ayaw na i-consider na anak si Carlos Yulo ng kanyang nanay. Diba? Those are the things that I don't think naririnig ng kahit na sinong anak. Diba? So I think it's time we learn from their story. Diba? 3:46 PM na po oras natin sa buong Pilipinas. Ako si Jiro. Kami ang DZDG 96.7. Magbabalik kami. Diyan na po kayo.